from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel. Magandang gabi sa inyong lahat, mga manonood ng Margo TV Broadcasting Network at syempre ng Love Talk, no? Palakpakan naman ninyo ang inyong lingkod. Diba? Ayun. At dahil nandito tayo sa salitang Love Talk, no, sa segment ko, no, mayroon tayong bisita ngayon at ipapakilala natin ang very slight muna, syempre, di ba? Andito si Ja para idulog ang kanyang kakilala o kaibigan, no, para sa problemang puso, no. Palakpakan naman natin si Jaja. Jaja, may gusto ka bang batiin muna? Magandang hapon, Madam Desai. Idudulog ko lang yung problema ng aking kaibigan, tago natin sa pangalan Clara. Uy, Clara! Hello, Clara! Masyado kasi ng stress sa asawa niya dahil malaki yung problema ng asawa niya. Gusto niya makipag-iwalay. Ano kaya dapat natin gawin doon? So, gusto niyang makipag-iwalay dahil ano yung mga reason, ano yung mga naganap? Mag-best friend ba kayo? Opo. Okay. So, kung may best friend kayo, syempre sa'yo niya sinasabi yung mga problema niya, no? So, ang ibig ko sabihin, bago mapunta sa gusto niyang makipaghiwalay, ano yung mga dahilan at anong mga nangyari o kaganapan na sa relasyon nilang dalawa para magtulak sa kanya para gusto niya makipaghiwalay? Kasi Madam, bali 18 years sila nagsama. Bali parang walang pagkatino yung lalaki tapos may bisyo pa. Ano kaya magandang gawin natin? Ano kaya may papayo niyo, Madam? May bisyo siya. Oo, mahirap yan. Ano, guys, no? Sa sitwasyon niya, no, pagka ang padre de pamilya na ay nagkaroon ng bisyo na ganyan, diyan na yung medyo lalagapak, tama? Diyan na yung lalagapak. So bukod sa bisyo na meron siya, ano pa ang nangyari? Bakit nagdesisyon talaga siya na gusto niya nang humili? Nagsasama pa ba sila? Di na, Madam. Separate na sila pero pupunta pa yung lalaki sa bahay ng babae kaso tinataboy na ng babae. Ayaw na talaga ng babae sa kanya. Yun ni Clara. Pero sa side naman ng babae, mayroon ba tayong mayroon ba siyang third party, si babae o si lalaki? Wala namang, Madam. Wala naman ako nababalitaan sa kaibigan ko. Ewan ko lang sa lalaki kung meron. So, ibig sabihin niya, no? Ibig sabihin niya dahil gusto niya na makipaghiwalay dahil diyan sa bisyo na yan. Tinry ba niya na noong mga panahon na so 18 years din yung bisyo na yon o ano? Ayun po hindi ko alam kasi lately lang din kami nagkakilala niyang best friend ko eh. Tapos nakwento niya na yung talang buhay niya eh. Nakwento niya na talang buhay niya kaagad sa'yo. So, syempre, ayun, medyo mabigat yan, no? Mabigat yung natin dahil ang lalaki ay may bisyo. Madalang yan kasi karamihan na lumalapit dito kung hindi lalakero, babaero. Di ba? So first time na hindi babaero, hindi lalakero, kundi dahil may bisyo, no? Kung ang bisyo ay ito siguro higit pa sa alak yan, no? Higit pa sa alak, Yes, no? Madam. So kung higit pa sa alak yung ang nagiging bisyo na isang tao, kahit may pamilyado ka man o hindi, talagang hindi hindi okay, di ba? Kasi hindi magiging matino ang pag-iisip na isang tao na pumasok sa ganyan, kahit sino naman na pumasok sa sitwasyon na ganyan, malilito ka rin bilang karelasyon, no, kung may mabisyo yung iyong kapartner sa buhay, di ba? So talagang mahirap yan. Ngayon, actually kasi si Carla naman, nakausap ko na naman nung nakaraan si Carla, 'di ba? Nakwento naman niya sa akin, no? So ang kwento nito ni Carla para kasi hindi na buo si Carla naman, nasa kanya yung bata. Ang gusto niya lang mayroong peace of mind, mayroong katahimikan, no? Para kasi paano nga siya makakapag-concentrate sa trabaho niya o sa mga ginagawa niya para mapaunlad yung sarili niya. Parang napipigilan siya dahil diyan sa kumbaga parang hiwalay na rin sila kasi magkaiba sila, naghiwalay na sila ng bahay, tama? Apo, Madam. Kaya lang pinupunta-puntahan pa siya ng lalaki, ginugulo siya. Yun na si pagkakasabi sa akin ni Clara noong nakaraan eh. Ginugulo daw siya at ayaw niyang ginugulo. Ngayon, ang panakot niya ngayon ay Hindi, nanggugulo siya sa trabaho, yun yung ginagawa niya panakot. pananakot, no? Pangit yun, no? So,
doon pa lang pwede mo naman siyang ipabarangay na kahit sabi mong kasal kayo, may karapatan ka pa rin ipabarangay yan dahil yung pananakot niya sa'yo kasi very disturbing yan ha. Sa totoo lang sa mental health mo at saka sa mental health ng anak mo. Very disturbing yan. At saka hindi lang sila, kundi yung mga taong nakapaligid sa'yo. Nalalayuan ka na ng mga taong nakapaligid sa'yo dahil matatakot sila sa kanya. Di ba? So, kasi kung ang kakausapin mo, pakikipag-usap ka sa kanya na ganito ang gawin nyo sa buhay nyo, ganito ang gawin, hindi rin kung nasa sistema siya ng chemical na ginagamit niya, no? Magiging sarado yan at hindi rin kayo magkakaintindihan. No? So ang pinaka the best way na gagawin nyo dyan, kung pwede nyo pag-usapan na lang sa loob ng barangay yan. Pag-usapan nyo, alam nyo yan ang isang step na pwede mong gawin. Kasi doon sa barangay, mapipigilan pa kung hindi peaceful ang pagiging pag-uusap nyong dalawa. Kasi hindi magiging peaceful talaga kapag may bisyo yung kausap mo. So kahit sabihin mo pa na maglulumanay ka na magsalita o dadaanin mo sa magandang pakikiusap, walang magandang pakikiusap sa isang tao na nasa sistema ng isang kemikal. So hindi mo alam yung pwede maging reaction niya doon, no? So at least kung nasa harapan kayo ng kapitan sa loob kayo ng barangay, no? Magkakaroon kayo ng pag-uusap na mayroong mga magwi-witness dyan at pwede kayo may magpirmahan dyan. Mayroon pa nga dyan na may 100 meters away na hindi siya pwedeng lumapit sa'yo. Dahil pagka lumapit sa'yo, dilampasan niya yung 100 meters away na napagkasunduan na ganyan, no? Lumampas siya doon, pwede na siyang damputin. 'Di ba? So ganun ka na rin, huwag ka na lumapit, 'di ba? So pwede na siyang damputin noon pagka ano. So mas maganda na idaan niyo sa legal na kasi sabihin pa natin na kasal pa kayo, no? May mga legal na pamamaraan kung paano kasi nahaharas ka na. Na-harassment na yan. Yung lumipat ka ng tirahan para umiwas ka sa kanya, dahil syempre toxic yung may bisyo, sa totoo lang. No? Kung umiiwas ka na sa kanya, at siya pa rin yung gaganyan, at panlaban niya sa'yo na kasal kayo, ganyan, at ganyan kayo. Kasi mayroon, kahit sabing kasal kayo, may proseso dyan, tinitingnan, iimbestigahan yan eh. Kahit nakasal kayo, iimbestigahan pa rin yan kung anong naging dahilan, ba't kailangan iharas ka, no? So hindi ibig sabihin na kayo ay may mga karelasyon na, ay may karapatan kayo na manakit ng kapwa nyo, no? Manakit kayo ng kapwa nyo, no? So ibig sabihin, no, kasi kapag ganyan na nasa bisyo yung isang lalaki, no? Hindi mo alam kung anong pwedeng gawin sa'yo yan. Baka mamaya natutulog ka, nananaginip ka, akala mo nasa Baguio ka na umuuga-uga yung pala inahambalos ka na natutulog ka, di ba? Di ba? Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo na sa partner nyo, kasi syempre nandiyan ka na sa sitwasyon na napasok mo na yung sitwasyon na yan eh, di ba? Pero kasi may mga sitwasyon na pag pinasok nyo, kailangan na ipaglaban. Di ba?